Hello viewers, vlogging time again at ang topic sa ating video ay tungkol dito sa frosted coins. Good afternoon sa ating lahat at viewers, subscriber at mga kaibigan, kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ang topic natin ngayon ay ang paano malalaman na ang coin ay frosted. Kaya unawain at tapusin natin ang panonood ng content ng video ito para malaman. Okay guys, let's start. Ito ang mga coins na aking pinagkunan ng ating mga frosted coins. Ito ang ating mga frosted coins na ating i-discuss sa video ito. Sa makikita natin ngayon sa lamesa, ang ating mga frosted coins ay itong 1 piso. 1 piso BSP coins na year na 2015 at ang kasama nito ay itong year 2014 frosted coins din siya at ang isa pa ay itong year 2013 na isa ring frosted coins. Basihan ba na kapag ang mga coins ay makikintab o maningning, masasabi na ba natin itong coins na ito ay isang frosted? Ang pagiging makintab ng isang coins ay isang basihan na katangian ng isang frosted coin. Ngunit hindi pa ito sapat. Kaya dapat nating malaman na ang ibang mga kailangan para masabi natin ang isang coin ay frosted ay manggagaling sa isang mapagkakatiwalaang pinanggagalingan ng impormasyon. Sa aking karanasan, dahil ako'y nagtataka rin sa aking mga coins na aking mga na nahawakan o nasa aking koleksyon, makikintab din ito. At minsan na itatanong ko sa sarili, ito kaya yung mga frosted coins na kanilang mga tinatawag, dahil nakakapanood din ako ng ibang mga video na nagsasabi ang mga frosted coins na kanilang mga hawak ay makikintab at nagiging basehan yung kintab ng isang coins sa pagiging frosted. Ngunit sa aking pagsasaliksik ay marami pang katangian ng isang coins para maging isang frosted. At ito ay nanggagaling sa pinagkakatiwalaang nagbibigay ng impormasyon. Ginagamit ko ang platform ng Numista sa lahat ng bagay tungkol sa coins na aking nakokolekta at aking pinag-aaralan kung ano ang mga impormasyon na yon. At sa aking pagsasaliksik ay nakita ko ang impormasyon tungkol sa frosted coins na nakalagay sa Numista tungkol dito sa 1 peso coins, BSP coins. At sa aking nakita sa kanyang comments ay may pinagbabasihan ng Numista tungkol sa coins na frosted. At ang impormasyon na kanyang ibinigay sa comments ay ang mga coins na year 2015, 2014, 2013, 2008, 2012 at 2003 na kanyang inilagay sa kanyang platform na mga 1 piso coins. Ang majority sa kanila, ang comments ay
sila ay nabibilang sa piso coins na may comments na reverse die 3. Mga frosted coins na ang comments ay reverse die 3, na ang ibig sabihin, ang kanyang coins, ang impormasyon tungkol sa kanyang pagiging frosted ay nakasulat sa comments na reverse die 3, na ito ay mayroong comments na ang kanyang script. Ang script na tinatawag ay mga letra na nakasulat sa paligid ng coins. Makikita natin na ang kanyang script ay large. Dahil kung ang pagbabasihan ang mga sizes ng script, ito ay bibilang na 3 sizes, ang small, medium, at large. Okay, makikita natin ngayon ang mga coins ng reverse die 3 na mayroong script na mas malaki kaysa rito sa normal na coins na hindi reverse die 3. Makikita natin ang kanyang script ay mas maliit kaysa rito sa script ng frosted coins. Kung meron kayong mga hawak na coins, makikita ninyo o maikukumpara ninyo ang mga script na ito. At mapupuna rin natin sa karagdagan na ibinigay na impormasyon ng numista ang triangle na ito ng common na merong 3 star at isang figure ng araw sa loob. Makikita nyo ang triangle na sa parting ibaba medyo pabilog na siya. Hindi katulad nitong frosted coins na medyo sharp ang kanyang figure ng triangle hanggang baba, matulis. Yan ang palatandaan na aking napuna rin na magkaiba. At ang cad wheels nito, ito, ang kanyang pinakang gear ng cad wheels, ang gear ay halos dikit na sa inner ring. Samantalang itong normal na coins, ang cad wheels o yung gear, medyo may gap pa ng kaunti. Mas maluwag kaysa rito sa gap ng frosted coins. Yan ang aking karagdagang palatandaan pag ako ay tumitingin ng mga coins na ganito, na pinipili ko ang frosted coins. Yan ang aking mga palatandaan na tinitignan. Ang ibinigay na impormasyon ng numista ay yung large script at ang kanyang wide date na 1993 at ang number 9, yung pinakang butas o yung pinakang ng 9 ay oval ang kanyang korte, hindi bilog, hindi round. Kaya yan ang aking mga ginagamit at ang karagdagan niya, yun nga, yung triangle, medyo pointed ang mga frosted coins at ang cad wheels at yung gear niya malapit sa inner ring, ang kanyang gap. Yan ang aking palatandaan sa 2015, 2014, 2012. Yan guys, ang inyong makikita. At kung kayo ay may mga coins at kayo maghahanap ng frosted coins, ay yan ang mga palatandaan guys, na pwede nyong maging guide para malaman na ang coins ay isang frosted. Makikita natin ang glare o yung kintab ng frosted. Makikita natin dito sa kanyang obverse o sa harapan, umiikot ang kintab. Pag
ini-rotate nyo ang coins o iniiba ng posisyon at tatamaan ng liwanag, umano siya, sumusunod sa tama ng liwanag. Parang pag ikaw ay tumitingin sa isang diamond na stone na maraming facet, nagdedepende ang tama ng liwanag o yung glare o yung kintab o yung sa facet ng isang diamond stone. Katulad din ngayon, pag iniikot mo itong coins, ito ay nag-iiba rin ng posisyon ng liwanag o ng tama ng liwanag sa coins. At makikita natin ang kintab ay naiiba kaysa sa mga common coins. Yan ang 2015. Ito naman ng 2014. May ganun din katangian. Ayan guys. Kaya yan lang ang palatandaan na makikita natin at pwede natin gamitin pag tayo ay maghahanap ng frosted coins. Binigay na impormasyon ng numista at ang karagdagang mga pagkakaiba ng coins na normal sa coins na frosted. At ang kalimitan na ang frosted coins na binibigay ng impormasyon ng numista, ang kanilang mga frequency o yung percent ng frequency ay mabababa. Ang 2015 ay binigyan ng frequency, release ng frequency na ito ay 2%. Binigay na 2%. Ibig sabihin mababa ang ibinigay na frequency o yung release ng coins. For example, kung ang 2015, ang kanyang total mintage production ng coins ay 25 million. Kung 2% ang ibinigay na impormasyon tungkol sa frosted coin, ang 2%, i-multiply mo ang 25 million ng 25%, 25 million ng 2%, magkakaroon ka ng 500,000 pieces na frosted coins ng 2015. Ang 2014, binigyan ng percent na 1.2%. So, for example, uli natin, kung 25 million ang total production ng mintage coins ng 2014, multiply mo rin ito ng time is 1.2%. Na ang magiging result nito ay magiging 225,000 pieces. Ganon din ang 2012 na binigyan ng percent ng release na mababa rin. Ito ay 1.2 rin ang ibinigay. So, multiply mo rin ng 25 million sa 1.2%. Ito ay magkakaroon din ng 225,000 pieces. Kaya, ang kanyang mga release coins ay medyo mababa o kakaunti. Kaya, ang mangyayari, ang ating mga coins na frosted coins ay magiging scarce o medyo hindi marami sa sirkulasyon at ito ay magiging mahirap na hanapin. Ito ay maaaring maging mapabilang sa semi-hard to find o hard to find. Kaya sa kondisyon na ito, ang mga frosted coins ay nagkakaroon ng value sa collectors sa market. Sila ay dahil sa kanila hindi masyadong marami sa sirkulasyon, kakaunti lang. Ang ibang mga collectors, ang collector ng mga coins, dahil sa kanilang paghahanap, mag-o-offer sila ng halaga para makakuha ng mga gariting coins na frosted coins. Kaya maaari sa mga susunod na mga makikita nyo mga impormasyon na ibibigay ng ibang mga collectors
ng mga ibang coin collectors, may mga presyo sila kung magkano ang kanilang selling price para sa mga coins na frosted coins, is particularly na itong 1 piso coin, BSP series coins. Okay, ang aking mga impormasyon ay aking kinukuha sa numista at ini-interpret ko lang ito sa sarili kong pagkaunawa. At ang mga karagdagang impormasyon ay naaayon sa aking obserbasyon lamang at ang aking mga idinadagdag na basihan para makilala ang frosted coins ay ginagamit ko upang mapabilis ako sa pag-interpret na makilala ko o malaman ko na ang coins ay isang frosted coins. At itong aking mga impormasyon nakuha sa numista at ang interpretasyon ko sa aking pagkaunawa at siya namang aking binabahagi sa inyo na impormasyon, mga guys. Kaya sana ay maging karagdagang impormasyon at kaalaman itong aking ibinahagi sa inyo. Marami pong salamat at sa susunod pa nating pagbablog, i-discuss din natin ang ibang mga details ng ibang mga coins, ang 5 piso, ang 20 peso, ang 10 pesos at iba pang mga coins. Okay, yan lang aking mga bahagi guys. Thank you very much sa inyo pong pagsubaybay sa aking video. Bye-bye.